So, good morning guys. Mag-update nga pala tayo sa ating mga alagang fingerlings. So, ngayon guys, hindi na talaga sila fingerlings kasi malalaki na sila. So, ayan guys, kung nakikita nyo, medyo malinaw yung tubig. Pero may kulay green ng konti, greenish siya. Kagahapon, nagpalit ako ng tubig. So, ayan na yung naging resulta. Hindi ko naman talaga totally... siya nga pala, hindi nga pala kahapon, siguro mga 2 days na tong napalitan kasi nung bagong palit talaga to is napakalinaw talaga kasi 100% kong i-drain yung tubig. Pero tingnan nyo naman guys, medyo busog na sila. Ayan. So kung makikita nyo, may mga malalaki na, may mga 8 inches. Halo-halo na guys yung mga size ng hito natin dito kasi hindi na tayo nag-sizing. Kukunti lang naman din to sila guys. Siguro mga 200 pieces lang siguro to. Hindi ko na binilang to guys. Ang ginawa ko na lang guys is linalaliman ko na lang yung tubig. Medyo malalim na yung tubig para maluwag yung pinaglalangoyan nila at hindi sila magkagatan, magkainan. Di naman talaga totally guys kinakain ng catfish yung kapwa nila kapag busog sila. Nakikita nyo guys yung comparison ng size nila, medyo malayo talaga, sabog-sabog. May mga maliliit, may mga sobrang lalaki na, may mga 8 inches na nga dyan guys, may mga 12, meron na nga dyan 4 na piraso, siguro 7 na 12 inches na. Ayan o, malaki na yan guys. So ayan na lang sila, kukunti na lang. Ito na lang yung mga naiwan dun sa in-order natin sa Davao kay Boss Reggie. So salamat nga pala din sa'yo boss, kahit papano may mga natira din. Pero yun nga, advice ko nga lang talaga kasi ako napagdaanan ko na hindi naman talaga tayo eksperto pero may experience lang tayo. Hanggat maaari guys, mag-order kayo sa malapit lang sa inyo kasi para malesen yung stress ng fingerlings sa pagtranspo sa biyahe, sa makakaing oras sa biyahe, mas matagal, mas stress yung mga fingerlings natin. Pero kapag malapit lang guys, kukunti yung mortality. Hindi kagaya nung nangyari sa akin, halos 90% ng order ko is wala talaga. Kaya ang ginawa na lang natin guys, ayan, dinagdagan natin ng kukunti galing kay Boss Morris. Boss Morris, salamat nga pala dyan sa iyo sa Tandag, yung location niya. So sa mga naghahanap ng African catfish, meron kaming African catfish fingerlings X Thailand. So hybrid yung mga catfish na pinoproduce ni Boss Morris. So ayan, yung 50% ng nandito sa pan ko is galing yan kay Boss Morris. African X Thailand catfish hybrid. So ayan na lang yung mga natira guys, siguro mga 200 pieces na lang yan. Napasarap nilang tingnan guys, lalo na kapag ganyan malinaw yung tubig, nakikita nyo silang lumalangoy. Hindi naman kasi to guys katulad ng mga native na catfish na hindi mo makikitang lumalangoy-langoy, nakapirmi lang sa ilalim ng tubig, nagtatago. Ito guys, para tong tilapia, lumalangoy sila sa itaas ng tubig, sa surface. Hindi sila nakatago sa bandang ilalim, sa sulok, kung saan man. Sila lumalangoy talaga sila, lumalapit sila sa tao. Kahit i-handfeed mo yan guys, kumakain sila sa palad mo kapag sinawsaw mo yung kamay mo at may pagkain. So ganun lang talaga guys kagandahan ng mga ganito, may naalagaan kang isda, lalo na kung mahilig kang mag-alaga ng isda, is nakakawala talaga ng stress kasi yun yung gusto mo eh. Kagaya ko, ito yung libangan ko ngayon. Ito yung mga lalong-lalo na kapag galing ako dun sa palengke, yan, dyan kagad ako napupunta sa palaisdaan ko. Ito guys, yung palaisdaan ko na to is nasa likod lang ng bahay ko. Backyard farming lang to. Pero ayan, nakakapagpalaki tayo ng mga catfish dyan.
kung nakita nyo sa previous na video ko, nagalaga tayo dito ng tilapia almost less than 1,000 pieces. Na-harvest na natin yon at hinaluan natin ng African. So okay naman yung resulta niya. Ang ano ko nga lang is yung na-acquire natin na fingerlings ng tilapia is hindi siya hybrid. So inbreed. Kaya medyo matagal yung harvest natin. Kaya sinubukan ko naman ang catfish. So sa napagdaanan nating experience sa pag-aalaga dito sa concrete pond, nakita ko talaga na mas mabilis lumaki yung mga catfish kaysa dun sa tilapia. Mas mabilis lumaki yung hito. Kaya napagdesisyonan ko na hito na lang yung i-produce natin at ipakilala natin dito sa market, dito sa Carcan Madcarlan. Dito yung location namin sa Madrid. Ipakilala natin yung catfish. Marami namang kumakain ng hito dito, hito sa kanal, hito sa palayan. Pero bibihira itong ganito. Ito guys, malinis to. Tingnan nyo naman yung tubig. Inaalagaan talaga at pinapakain ng feeds. Matataba. Hindi mo makikitang, hindi mo sasabing matigas yung balat. Talagang malambot to guys. Pag inihaw mo lalo na, nako, napakasarap. Kasi nasubukan ko na. Ako mismo. So ayan yung update natin. So yung inaalagaan natin dito is mahigit 1 buwan na yan sila. Medyo malalaki na guys. Maliit nga lang yan sa video kasi malayo na ako dyan. Nandito na ako sa bandang itaas. Pumatong na ako. So wala na, ano na lang yan. Aerator na lang yung ilinagay ko. Kahit wala na ng aerator, pwede yan sila. Hindi naman yan sila maselan. Hindi kagaya nung hindi kagaya nung tilapia na ilalagaan natin dyan. Naglagay tayo ng aerator. Naglagay pa tayo ng submersible pump para yung tubig is mag-circulate dun sa ating mga filter chamber. Pero ngayon guys, wala na, kinundim na natin yung filter natin. Hindi na natin pinagana. Ang ginawa na lang natin guys, linagyan na lang natin yan ng aerator. So, ulitin ko guys sa mga naghahanap ng African catfish fingerlings at tilapia fingerlings. Meron tayong available guys. Meron tayong available. Mag-PM na lang kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng quality ng mga fingerlings. At meron din tayong mga aquatic fish dito guys, aquarium fish. Kagaya ng molly, swordtail meron tayo dito at mga aquatic plants. So napakahilig ko talaga ng isda simula pa nung una, nung bata pa ako. Mahilig talaga ako sa isda kaya ngayon na medyo nagka-budget na tayo, nagpagawa tayo ng concrete pond. Sabi nga nila hindi yan tatagal, hindi yan mag-work kasi nasa simento. So ayan, nakita nyo naman, nag-work naman. Nakita na ng mga kapitbahay ko na nag-work. So ngayon, bumibili na lang sila sa akin ng mga alaga ko. Pinang-uulam nila. Yung mga, hindi ko naman kasi guys, pinoproblema yung pagmamarket ng mga isda dito sa amin kasi may pwesto kami sa palengke. So hindi tayo basta-basta malulugi dyan kasi may may pwesto tayo. Yung natin, yung presyo ng isda natin is magiging retail price yan. Hindi natin bibenta yan ng wholesale at palugi. Benta natin yan ng may ginansya o kaya may kita. So dun muna guys, tapusin na muna natin yung video kasi napahaba na yung kwento natin. Salamat sa inyo.